beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the sea. Then He created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. Creatures that live in this world, and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Maker, man shall be made of his own, but because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. So bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Molded on the image of His Maker, man shall be made of his own, but because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan, mga kaibigan at saka mga kamag-anak. Sa ngalan po ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God, ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha na si Jehovah Adwata dahil binigyan na naman niya tayo ng isang panahon o pagkakataon na tayo ay makapagpatuloy sa ating programa sa hapon na ito. At sa ngalan po ng DGP, Divine Government, magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood na po sa atin ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga leaders po natin dyan mula Luzon, Visayas, Mindanao, dyan po sa may Car Regions. Magandang hapon kay Madam Judith Alvister, yung ating Regional Director dyan sa CAR. Sa Region 1, nandyan po si Pastor Fernand Mangkal, magandang hapon po. At saka sa Region 2, si Ma'am Rose Iringan, dyan po sa may Region 3, Region 4, Region 5, Region 4A, magandang hapon kay Brother Jerry Iringan, dyan po sa may Rizal Province, magandang hapon po, at saka dyan po sa may Muntinlupa. At magandang hapon din sa ating Regional Director sa may NCR, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakaantabay na po ngayon sa hapon na ito. Magandang hapon, medyo maganda na po yung sit-up po natin, sa tulong po ng ating technician, engineer, and Pastor Elmer Villaverte. Pastor, maraming salamat sa pagtulong sa ating, isa po ito siyang professional, na nasa broadcast din, si Pastor Elmer Villaverte. At sa mga kasamahan po natin, mga bisita natin nandito ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Pastor Jaime Ribamonte, Pastor, magandang hapon. At kay Brother Danny
Alagon. Sir, magandang hapon, no? At kay Engineer Dinis Dorias, no? Diyan sa likod po, kasama natin, at saka si Santa Rita Brothers, no? Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Mga kabisita po natin. At kay si Brother Everett, no? Paler. Okay, no? Bisita natin from all the way from Kamkrami and Caraga. Manay, Davao Oriental, at saka at the same time, no? Yung former Dipolog, Zamboanga del Norte. So maraming salamat po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga nanonood na po ngayon. No, diyan po sa Visayas, magandang hapon sa ating mga regional leaders po diyan sa Region 8, Region 7 at saka sa Region 6. Magandang hapon po sa inyo lahat. At dito naman po sa Region 9, no, diyan po sa may Zamboanga area, magandang hapon kay Brother Richard Mag-abo at kay Brother Jojo Singalibo dito po sa may Region 12, no? Sila po yung ating mga regional leaders. Dito po sa Region 11, mga pastors po dito, magandang hapon po sa inyong lahat, kay Pastor Iser Olubalang, kay Pastor Nunoy Gitakay, at sa mga pastors po na bumubuo po yung United Pastors Support DGP, no? Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa hapon na ito sa ating programa, dahil ito po yung pinakamagandang programa sa atin ngayon, lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas. Magandang hapon mga Kaboberde family dyan po sa Island Garden City of Samal. No, kay Madam Raquel at mga kabataan dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kasamahan po natin, mga tribo, mga lumad. At ito na po yung panahon ng mga tribo or lumad from 110 tribes. Ito na po yung matagal nang hinihintay at katuparan po sa sinasabi ni Jesus na blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Itong mga lumad ngayon ang pinangakuan ng kaharian ng Diyos, at dito po yan sa Pilipinas mangyayari mga kapatid. Magandang hapon kay Ma'am Marinel Liberato, no? Kay Milmar Camion at kay Brother Eduardo Espinosa dyan po sa may Novaliches, no? Quezon City. Magandang hapon din kay Ma'am Merlinda Sabog at kay Danica Dumayas Galcan, mga Hiribisi family, Carion family, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Gilbert Guillermo, no, magandang hapon bro, at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa, lalong-lalo na sa hapon na ito. Diyan po sa mga OFW po nating mga viewers, no, magandang hapon kay Ma'am Rose Caliha, diyan po sa Jordan, at kay Ma'am Vida Giso, diyan po sa may City of Babylon. At kay Ma'am Imelda Collado dyan po sa Hong Kong, at kay Brother Sio Leon Hiribisi at kay Brother Edwin Sabalo, no? Nandyan po sa may Kingdom Saudi of Arabia, at lalong-lalo na po kay kay Sister Janet Torres. No, magandang hapon po sa inyo lahat dyan po sa may Middle East. Diyan naman po sa Amerika, sa United States of America, magandang hapon kay Brother Rolando Gose at kay Brother Nick Kabigting. So, ubay-ubay na puntag mga listener, pastor, no? Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world, daghan nang nakatutok sa programa nato sa Divine Government of the Philippines. Minsan, mahaluan ko ng Tagalog, mahaluan ko ng Bisaya, pero ito po yung request kasi nila doon sa Luzon. Gusto nilang mag-Tagalog tayo, kahit nahihirapan tayo sa kalisod. Yan kasi yung hirap sa kanila doon, lisod sa atin dito sa Mindanao. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating programa, lalong-lalo na sa pagpahayag patungkol po sa dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kung titingnan po natin yung ating mga programa, ang ating mga tawag nito, yung ating mga nabalita sa social media, sa Facebook, dyan po sa YouTube, or sa itong mga TV or sa radyo, walang ibang balita, umiikot lang sa sistema sa mga nangyayari sa ating gobyerno ngayon, mga kapatid. Okay, kung titingnan po natin, at ito na po yung matagal ko nang sinasabi na ang Diyos ay mayroong malaking paglilinis dito sa bansang Pilipinas. Preparation po yan for the coming of the divine government for 2022. At ito po yung palagi kong sinasabi dito sa Himpapawid sa ating programa na walang eleksyon na mangyayari
Dahil ang Diyos ay mayroon na po siyang napiling magiging pangulo, magiging leader, magiging hari sa bansang Pilipinas. At ito na po yung hinihintay po natin, yung hari ng Diyos, yung totoong anointed son of God. Hindi appointed son, kundi anointed son of the living God na maghahari dito sa bansang Pilipinas. At ito po yung katuparan sa sinasabi ni palagi ni Jesus sa kanyang mga alagad na Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Thy kingdom come here in the Philippines as it is in heaven. Ito po yung katuparan sa sinasabi ni Jesus na yung kalooban ng Ama, yung batas ng Ama na nandoon sa langit, ipapatupad na dito po sa lupa. At ito na po ngayon mga kapatid, sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines na mag-uumpisa dito sa bansang Pilipinas. Kaya ito po yung palagi nating panawagan sa ating mahal na Pangulo na huwag siyang matakot, aalis sa Malacanang by 2022 dahil tapos na po ang turno ng Agila, nandito na naman po tayo sa turno ng Leon. Okay? Nakaturno na po ang Leon ngayon, umuusad na po ang Leon from Mindanao papunta dyan sa Malacanang. Tapos na po ang paglipad ng Agila, tapos na po ang biyaheng Duterte, biyaheng DGP na naman po tayo ngayon. Tapos na po itong 5, okay? Sarado na po itong 5. Mula kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Duterte. Kaya sarado na po ito. Sarado. Okay? Sarado na po ang 30. Nandito na po tayo sa the big one, the chosen one, the only one divine government of the Philippines. Walang pinakamagandang balita ngayon. Hindi politiko yung ating pag-asa, hindi partido yung ating pag-asa, Diyos ang ating pag-asa dito sa bansang Pilipinas dahil ito po yung katuparan sa sinasabi po ni Propeta Isaias po sa Isaias chapter 24 verse 15 na luwalhatiin po ang Panginoon doon po sa mga pulo ng silanganan. At ito na po, Pilipinas ang mga pulo ng silanganan. At kung titingnan po natin mga kapatid, nandito na po ang Diyos sa bansang Pilipinas. Ang kulang na lang yung pagluwalhati sa Kanya. Okay? Ang kulang na lang pagluwalhati sa Kanya. Ang Diyos ay umalis doon sa Israel dahil hindi nila niluwalhati ang Diyos doon sa Israel. Kaya ang Diyos sa bansang Israel. At nandito na po siya sa bansang Pilipinas. Kulang na lang yung kanyang paghahari, pagpapahayag po ng kanyang kaharian sa Pilipinas. Siyang sa iyo. Kaya po yung palagi natin sinasabi, divine government of the Philippines, this is the Father and the Son. The government of the Father and daughter, but this is the government of the Father and His Son, the Alpha and Omega. Okay? Ito na po mga kapatid. The government of Alpha and Omega. At nagpamat po tayo niyan. Dahil yung matagal na po, since time immemorial, mula pa na-prophesy na po nila na magkaroon po ng divine government dito sa bansang Pilipinas. At ito na po yung ating right time na hinihintay, 2022. Pagkatapos po ng termino ng ating mahal na Pangulo, dahil kung titingnan po natin biblically, maraming mga leaders, spiritual groups na nag-advocate ng divine government, no? Divino gobyerno sa bansang Pilipinas, pero hindi po naka-align sa biblical. Naka-align lang po sa kanilang, naka-base lang po sa kanilang spiritual dictation, pero ito po yung DGP natin by 2022, naka-base po tayo sa Biblia dahil history repeats itself. Yung istorya ng Diyos doon sa Israel, itutuloy po dito sa bansang Pilipinas. Noong nakaraang linggo, nakaraang Friday, sinasabi po natin, ang Diyos ay wala na po doon sa Jerusalem. Umalis na po si Jesus doon sa Jerusalem. Kaya walang Kristong darating sa Pilipinas, walang Kristong magbabalik sa bansang Pilipinas dahil kahit kailan, hindi tayo iniwan ni Kristo.
tayo babalikan, bagkus tayo yung kanyang paghaharian. Kung mayroong naghihintay na babalikan sila ni Kristo, yung bansang Israel, dahil sila po yung iniwan ni Kristo. Pero tayong Pilipinas, tayong mga Pilipino, hindi tayo iniwan. Dahil mula ng pag-alis niya doon sa Israel, noong 29 AD, nandito na po siya. Ang kulang na lang yung kanyang paghahari dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, ang Pilipinas po yung pinili ng Diyos sa lahat ng mga bansa. At itong Pilipinas ang maghahari dito po sa buong mundo. Dito ang trono ng Diyos magsisimula sa Pilipinas. Ang buong mundo, buong sanlibutan, kaharian ng Diyos. Langit at lupa, sa Diyos po yan. Pero ang kanyang trono, ang kanyang gobyerno, magsisimula po yan dito sa bansang Pilipinas. Sa Far East po, hindi po sa Middle East, hindi po doon sa West. Dahil kung titingnan po natin, ang ating mahal na Pangulo, si Presidente Duterte, siya po yung presidente ng buong Republika ng Pilipinas, composed of 17 regions. Okay? Yung 17 regions, ito po yung ginogovern po. Ito po yung ginogovern po ng ating mahal na Pangulo. Pero yung kanyang trono nandoon sa Malacanang. Doon po sa Manila. Ganito rin po yung sit-up ng buong mundo. Ang buong sanlibutan, pagharian po ito ng Diyos. Kaharian ito ng Diyos. Kontrolado ito ng Diyos. Pero yung kanyang trono, magsisimula sa bansang Pilipinas. At sa lahat po ng mga bansa sa buong mundo, tayo po yung piniling bansa. Okay? Kung titingnan po natin, no? Isaiah chapter 24. Okay? Isaiah chapter 24 verse, basahin ko na lang sa Tagalog. Dahil marami din tayong, okay lang sa atin dito, makaintindi ba kayo ng Tagalog? Okay lang? baka sabihin nyo, unsa man si pastor, nagtagalog man nga, Bisaya man kay. Pwede mo na itingnan yung live. Okay. Okay. So, ganito po mga kapatid. Sabi niya, okay. So, Isaiah chapter 24 verse 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Okay? Ang Israel, hindi po siya silanganan. Gitnang silangan po ang Israel. Hindi po siya Far East ang Israel. Gitnang silangan. Kaya ang Diyos mula doon ng silangan, nandoon na po siya sa malayong silangan at dito po yan sa Pilipinas. Sabi nila, Pastor, marami mga bansa sa malayong silangan. Okay, totoo po yan. Pero kung titingnan po natin, no? China, Japan, Malaysia, Indonesia, and Pilipinas, mga malayong silangan po yan. Pero kung titingnan po natin itong apat na bansa, ang Japan, sino po yung kinikilala nilang Diyos? Ang Malaysia, sino po yung kinikilala nilang Diyos? Ang Indonesia, okay? Ang China, sino po yung kinikilala nilang Diyos? Pero ang Pilipinas, ang kinikilalang Diyos, yung Diyos nandoon sa Israel. Kaya sa lahat ng bansa dito sa Far East, Pilipinas po yung nanalo. Kaya yung sinasabi ng Biblia, ang pagbabalik ng anak ng tao mula silanganan papuntang kanluran from east to west. Kaya tayong Pilipinas ngayon, ang paghaharian ni Kristo at mag-uumpisa po yan by 2022. Kaya itong divine government of the Philippines, we are preparing the way for the reign of Christ for 2022. Dahil itong Pilipinas ang kanyang bride. Okay? Ito po yung kanyang bride, ang Pilipinas. Dahil ang lahat ng mga anak ng Diyos na naniniwala sa Diyos, tinatawag niyang body of Christ. All over the world, mga kapatid, daming mga body of Christ, believers of Christ. Yun po yung tinatawag na body of Christ. Pero yung body of Christ na yan, mayroon talaga yung kalalagyan. At yung kalalagyan niya, tinatawag na kaharian ng Diyos. At dito po yan sa Pilipinas. Yung kaharian ng Diyos. Dahil dito po niya paghaharian ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Dahil kapag ma-implement na po itong divine government of the Philippines by 2022, yung buong mundo makatutok na yan, tututok na yan sa Pilipinas.
Dahil habang ini-organize na po nila yung one world government, okay? Na-organize na po yung one world government, yung new world order, tapos na pong na-organize. Kaya tayong Pilipinas, tayo po yung mag-proclaim ng divine government, tayo yung tatayo ng divine government to counter that kind of government. Okay lang sana ang one world government kung divine yung sistema nila. Okay? Okay sana yung New World Order kung divine according to the will of the living God. Pero wala eh. Tayong Pilipino, kung hindi tayo gagalaw as magiging kaharian ng Diyos, ilokon rata muraratag himoong kuto nila. Okay? So yan po ang pinakamalaking hamon sa buong Pilipinas ngayon. Kaya buong Pilipinas, hindi po si politiko ang ating pag-asa by 2022. Hindi po partido, hindi po Pangulo yung ating pag-asa. Yung Diyos po yung ating pag-asa. Yung Haring David. Dahil yung ating mahal na Pangulo, siya po si Haring Saul. Siya po si Haring Saul doon po sa Jerusalem. Siya po yung unang hari doon sa Israel na yutang saad, land of promise. He is the first king in Israel, the land of promise. Dito naman po sa Pilipinas, si mahal na Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, he is the first president from Mindanao, the land of promise. Kaya siya po si Haring Saul. Kaya habang nagiging Pangulo pa siya, ang Diyos mayroon nang naka-reserve. Nagpapalit po sa kanya si Haring David. Kaya habang nakaupo pa siya ngayon sa kanyang termino, ang Diyos mayroon nang napili, papalit sa kanya by 2022. Kaya walang mangyayaring eleksyon. Dahil ang Diyos may napili na. Yan po mga kapatid. Mangyaring mayroong siusing mangyayari. Pero hanggang dyan lang po yan mga kapatid. Ang Diyos talaga, kalooban talaga ng Diyos yung maipatupad. Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines. Kaya ngayon, kumbaga, ang gantangan sa Ginoo, dinhi sa Pilipinas, napuno na. Okay? Napuno na ang gantangan sa Ginoo, kinahanglan na po niyang kalison, kanang gantangan kay puno na. Buot pasabot, puno na, daghan na kayong dautan sa Pilipinas. Kinahanglan ng limpyuhan sa Dios aron maila ang iyang pagkagamhanan pagka Dios aron matuman ang Isayas 24:15 nga, himayaon si Jehova dito sa mga pulo sa silanganan. Ang kulang na lang mga kapatid, yung pag-glorify, okay? Yung pag-glorify sa ating Creator. At dito po natin yan. Paano po siya mag-glorify? Paano po siya maluwalhati? Paano po natin siya luwalhatiin dito sa bansang Pilipinas? Ito lang po, pinakasimple. Luwalhatiin natin ang Diyos hindi sa pamamagitan po ng pagpunta ng simbahan every day, every Sunday, o anong religious activities dyan. Hindi po yan yung primary, mga kapatid. Secondary lang po yan. Maluwalhati ang Diyos sa ating bansang Pilipinas kung yung ang kanyang batas ay may pairal dito sa bansang Pilipinas. Ang Diyos mayroong divine constitution. Mayroong 10 utos ang Diyos, mga kapatid. At itong 10 commandments ng Diyos na ibinigay niya kay Moses, ito po yung naipatupad sa ating saligang batas mula 5 hanggang 10. Yung love your neighbor as you love yourself. Okay? Yun lang po, 5 to 10. Ayaw pagpangawat, ayaw pagpatay. So ginawa na yung batas ngayon, robbery. No? Ayaw pagpangawat. Yung ayaw pagpatay, ginawa na yung batas ngayon, murder. Pero, itong 1 to 4, na love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, hindi pa po na ipatupad. Kung yung batas na yan maipatupad dito sa bansang Pilipinas, maging saligang batas po ng bansang Pilipinas, yun pa po magiging banal ang bansang Pilipinas dahil tinutupad na po natin yung kalooban ng Diyos dito sa Pilipinas. At yun po, maluwalhati po siya. Maluwalhati po siya kung ang kanyang kalooban maipamalas na po dito sa Pilipinas. Kaya hindi po garantiya. Maraming tumatawag, sabi ni Jesus, maraming tumatawag, Panginoon, Panginoon, pero hindi makapasok sa kaharian ng langit. Anong sabi ni Jesus? Sabi ng mga tao, di ba nagpalayas kami ng mga demonyo, nag-ayok kami mga masakiton,
naghimo mig mga milagro, daghang mga yawa nga among gipang kasab-an ng layas. Ingon si Jesus, hindi pa yan. No, hindi ko kayo kilala. Yun lamang pala. Sabi niya, hindi lahat, basahin ko. Matthew chapter 7 verse 21. Sabi niya dito, hindi ang bawat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi pala garantiya kung pila na kayawa ang imong napalayas. Dili garantiya kung pila na kamasakiton ang imong giayo. Wala di ana gihapon gitan-aw ni Jesus. Ang iyang gitanaw kung gituman nimo ang kabubuton sa iyang amahan, kay bisan siya nga anak, gituman niya ang kabubuton sa iyang amahan. Unsa man ang kabubuton sa amahan? What is the ultimate will of the Father? Yun na po sinabi niya sa kanyang mga alagad. Our Father, if you will pray, you must pray like this. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here in earth, here in the Philippines, as it is in heaven. Yun po. Buot pasabot, yung batas ng Diyos na nasa langit, ipairal niya dito sa lupa. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yun po yung na-miss ngayon ng ating mga, sinaunang mga leaders. Na-miss po nila yung primary mission po na yung kalooban ng Ama. Okay? Okay man ang daghan taog churches, daghan taog kining. Ako na nagiging marami pong simbahan na daanan ko. Okay? Okay man yan. Part lang yan, manifestation po yan na ikaw ay naniniwala sa Diyos. Pero yung pinaka-supreme will of the Father, hindi natin nakuha. Ito pala yung kalooban ng Ama, yung kanyang batas. Magiging batas po ng ating saligang batas. Kaya nga sinasabi po ni Dr. Hilario Camino Moncado, sabi niya, if you want to live in prosperity and happiness with clean government, let us uphold and defend the Constitution of the Philippines as the fundamental law of the land. Iyon po yung sinasabi niya, if you want to live in prosperity and happiness, let us uphold and defend the Constitution of the Philippines. Dahil kung nagiging presidente po siya noong 1941, divine government na po yung kanyang ipaiiral noong 1941. Kaya hindi pa po yun panahon. Dahil 1941, wala pa tayong kalayaan mula sa kamay po ng mga Amerikano. Dahil nagkaroon po na tayo ng kalayaan 1946, July 4. Kaya 1941, hindi siya pinalad na magiging presidente ng bansang Pilipinas. Pero yun na po yung kanyang programa. Righteous government, divine government. Dito naman po sa Pilipinas, if we want to live in prosperity and happiness, let us declare that the Philippines is the divine government of the living God. If we want to live in prosperity and happiness with clean government, let us declare that the Philippines is the kingdom of the living God, the throne of the living God. Yan po mga kapatid, dyan po yung prosperity and happiness. Yung prosperity pangako ng mga politiko ngayon, kutubra na sa ilahang dila. No? Pagbabago. Totoo, hangad ng mga politiko ngayon yung pagbabago. Pagbabagong administration. No? Pagbabagong posisyon. No? From mayor, niabot na og congressman, senador, niabot na og ini nga posisyon. Pagbabago sa posisyon. Pero pagbabago sa sistema sa tibuok Pilipinas, wala pa. Dili na programa sa mga politiko. Ang divine government, dili programa sa mga politiko. Programa kini sa Diyos. Maulang ang Diyos nangita og mga alagad niya, nangita og mga anak niya. And here comes ngayon, yung mga religious leaders ngayon, yung first priority, builders of that divine government. Dahil yung inutusan ng Diyos noon, yung kasama sana ni Jesus noon sa pagpalaganap ng divine government doon sa Israel, Sadduceos, Sanhedrin, Iskriba, Pariseo, and Pari. Kaya lang itong 5, ito po yung tumakwil sa kanya at yun po sila ang nagpapato sa kanya sa cross. Kaya pinalitan na po yung 5. Sadduceos, Sadducees or Pharisee, Iskriba, Sanhedrin, and Pari. Gipalitan na po sila.
panahon po sa mga apostoles, pinalitan na po. Apostoles, propeta, evangelist, pastors, and teachers. At ito na po ngayon, mga pastors, evangelists, o mga apostles, lahat ng mga gumaganap na ganitong karakter, ganitong gift po sa church, tayo po ngayon ang frontliner sa divine government dito sa Pilipinas. Hindi po gawain ni Mayor yung mag-divine government, okay? Hindi niya po gawain, mga kapatid, na mag-divine government. Hindi niya po trabaho yan. Hindi niya po i-endorse yan. Hindi po i-endorse po yan ng senador. Itong divine government, hindi po yan i-endorse po. Okay? Hindi po yan i-endorse ni congressman. Tayong mga religious leaders ang dapat nakakaalam yan, mga kapatid. Tayong mga religious leaders ang nakakaalam yan. Hindi po si politiko. Kaya ito na po yung panawagan natin sa lahat po ng mga religious leaders. Okay? Regardless of your denomination, regardless of your groups, regardless of your banner, regardless of your doctrines, as long as you believe that the Bible is the supreme Bible of the Lord. Itong Biblia, nandito po yung letter of instruction, nandito po yung spiritual instruction, nandito po yung divine constitution. As long as naniniwala po ang Pilipino nito, dito po tayo magkakaisa. Dahil nandito po yung batas ng Diyos. Okay? So, ganoon lang po, mga kapatid. Kaya ito po, basahin natin. Bakit tayo Pilipinas ngayon? Dahil ang Pilipinas ngayon ay babangon. Okay? Babangon ang Pilipinas. Dahil ito po yung nakasaad sa Biblia. Sabi niya dito, babangon po ang Pilipinas. Ito po yung, sabi nila, Pastor, wala mang Pilipinas na mababasa sa Biblia. Correct. Letra por letra, word for word, wala kang mababasa na Pilipinas. Dahil, kung sabihin nating ilagay na ng Diyos dyan sa Biblia yung word na Pilipinas, na doon po yung pinaglipatan ng kanyang trono, yung kanyang kaharian, yung kanyang gobyerno, sa discovery po ng mga bansa, maraming aangkin sa pangalang Pilipinas dahil mababasa na po sa Biblia. Kaya tinago po ng Diyos itong pangalang Pilipinas. Yung espiritu ng katotohanan, yung nagtago, yung espiritu ng katotohanan din, yung magkahayag kung saan yung bansa na yun, kung saan inilipat yung kaharian ng Diyos. Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, ang Diyos ay mayroon ng pattern. Okay? Mayroon ng pattern ang Diyos, mga kapatid. Kung titingnan natin, itong banal na kasulatan, nandito na po, sabi niya, na ang kaharian ng Diyos, sabi niya dito, ang kaharian ng Diyos, para siyang isang investor, sabi niya dito. Kung babasahin po natin, okay? Verse 43 ng chapter 13, sabi niya, ng Mateo, kung magkagayoy, 44, tulad ang kaharian ng langit, ay nakatagong kayamanan sa bukid at nasumpungan ng isang tao at inilihim at ang kaniyang kagalakay at sa kaniyang kagalakay ay binili, okay, at yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yung bukid na yaon. So ang gingharian sa langit daw sama sa usa ka tao nga dato nga niadto sa usa ka dapit nga nakita niya nga katong lugara dunay bahandi ug sa dako niyang kalipay miuli siya sa ilaha ug iyang gipalit kadtong yuta gibaligya niya ipininta niya lahat yung kanyang tinatangkilik at binili yung lupa na yun kung saan mayroong ginto, mayroong kayamanan. Okay? Yun po, mga kapatid, ang mangyari. Kaya kung titingnan natin itong Pilipinas, punong-puno ng kayamanan. Nakikita ito ng mga iba't ibang bansa. Kaya gusto nilang sakupin ang ating bansang Pilipinas. Dahil punong-puno ng kayamanan. Yan po. Pangalawa, ang kaharian ng langit ay katulad ng ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal at humahanap ng mga magagandang perlas. Okay?
naghahanap ng magagandang perlas, mga kapatid. Yung isang investor na nakapunta po siya sa lupa na yan, nakita niya ng maraming mga perlas, umuwi siya. Ibininta din ang lahat ng kanyang pag-aari at binili yung lupa na yon dahil maraming perlas. Luzon, Visayas, Mindanao, punong-puno ng perlas ang ating bansang Pilipinas. Kaya tinatawag tayong Pearl of the Orient. Perlas ng silanganan. Hindi po perlas ng gitnang silangan. Hindi po perlas ng kanluran. Perlas ng silanganan dahil nandito na po, nakatatak na po yan sa Biblia at maraming investor gustong bibili ng perlas dito po sa Pilipinas. Kaya nagsilipanap po yung mga taklubo. No? Mga taklubo. Madto ka sa Mount Apo, madto ka sa yung matataas na mga bundok, maraming taklubo, maraming giant camps, mga kapatid. Yun po yung indication na yung kaharian ng Diyos punong-puno ng perlas. Kaya upang matawag po tayo ng Pearl of the Orient. Okay? Kaya nga, kung yung ating lupang hinirang, bayang magiliw, perlas ng silanganan. No? Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Lupang hinirang, pinili na ng Diyos. Itong bansa natin, sa wala pa ito na-discover, mga kapatid. Sa wala pa ito, lumabas itong lupa natin after the flood. Pinili na po ito ng Diyos. Kaya may trademark. Kaya gilunupan ang tibok kalibutan at dito po yan nangyari, yung malaking baha sa buong mundo. Dito po yung sentro sa ating lugar. Bakit po? Matagal na panahon, ilang libong taon, nakabaon tayo sa yelo, nakabaon tayo sa tubig sa panahon ng baha upang lalabas po sa ating mga kabundukan, sa ating mga lupain, itong malalaking taklubo. Dahil yun po yung trademark na itong bansa natin, yung kaharian ng Diyos, punong-puno po ng perlas. Okay? Yun po, mga kapatid, ang mga sikreto dyan. No? Ang sikreto dyan sa ating... Nawala na yun. No? Okay, napka pa? So, ang sikreto po, mga kapatid, kaya maraming gustong sakupin ang ating bansang Pilipinas. Maraming iba't ibang bansa gustong agawin itong bansang Pilipinas natin. Dahil alam na alam po nila sa history, ang Pilipinas puno ng kayamanan, puno po ng mga perlas. Kaya nga itong DGP, no? Ito yung backup natin, Divine Government of the Philippines, ito yung backup natin. Diamond, gold, and perlas. That is DGP. No? Diamond, gold, and pearl. Yan po yung backup ng bansang Pilipinas upang magiging hari siya sa buong mundo. Dahil nandito din ang God, nandito ang Diyos, ang God at ang Panginoon. Yan po yung ibig sabihin ng DGP. Nandito po yung Diyos, yung God at Panginoon. Okay? Kaya at ito po yung 2022, ito po yung labanan, no? Labanan ni Goliath, David and Goliath, no? Mo nilahang panagsangka ni David o si Goliath. So ito po, mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin, upang lalabas po sa... Okay? Biglang lumabas pala. Ikuan muna natin para mo lalabas po sa ating mga... Malakas yung monitor natin doon. Okay, check muna natin. Kabundukan sa ating mga lupain. Tanggalin ko muna. Okay. So tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Gi-check ko lang po para hindi ko na makita kasi yung mukha ko dito eh. Hindi na ako, nasanay ako na makikita ko yung mukha ko dyan, pero ngayon hindi ko na makita, nakatalikod na sa akin eh. Hindi ko alam, baka nagyamiin na sa kuha diha karon. Okay, so tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid, no? So kayo dyan na siguro magtaka kayo, mga viewers natin, hindi na baliktad yung background natin, okay? Hindi na baliktad dahil yung ginamit nating camera, itong sa likod na po ng ating cellphone. Okay? Kahit sa liit po ng ating cellphone, pero makasya naman po itong mga bisita natin. Pero, so, ganun po. Hindi na po baliktad yung ating DGP. Nung mga nakaraang live po natin, medyo baliktad siya dahil front cam po yung ating ginamit.
Kaya ito po, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. So nandito pa tayo sa Pilipinas, okay? Nandito pa tayo sa Pilipinas ngayon. Chapter 13, verse 44, 45 po ng Mateo. Dito naman po tayo sa chapter 12. Chapter 12 ng Mateo, verse 42. Ito po siya mga kapatid, sabi niya dito. Sabi niya, magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan sa nakasama ang lahing ito, at ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggagaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Itong reyna ng habagatan, kining reyna sa habagatan mga kapatid, Pilipinas po yan. Magiging reyna ang Pilipinas ng habagatan dahil ito po yung pakakasalan ng hari. Ito pong Pilipinas, bansang Pilipinas, 17 regions, ito po yung pakakasalan ng hari, kaya tatawagin sa reyna ng habagatan, at babangon po yung reyna ng habagatan upang maghatol. No? Maghatol ang reyna ng habagatan sa lahat po ng mga bansa na sumakop sa Pilipinas. Sa laktod na pagkasulti, kining Pilipinas mo, kining reyna, okay, sa habagatan, nga mo bangon, aron iyahang panimaslan kining mga nasod nga nag-ulipon sa Pilipinas. Iyang panimaslan kining mga nasod nga nag-ulipon sa Pilipinas, o panimaslan pod niya kining mga leader nga naglustay-lustay sa kayamanan po ng Pilipinas. No? Ang reyna nga mao ang Pilipinas, nga mao ang babae, nga mao ang nasod sa Pilipinas. Paninglan niya kining mga nangaging mga leader sa Pilipinas nga grabing korupsyon nga gihimo karon. Manimalos. Mahimo siyang reyna tungod kay ang Kristo muhari. Mo nay buot pasabot nga kasal. Makigminyo ang Kristo sa nasod sa Pilipinas, mo na mahimo siyang hari sa Pilipinas, o kining Pilipinas tawgon siyang reyna nga mobangon tungod kay nalugmok ang Pilipinas. Kumbaga, nilukapa ang Pilipinas. Itong bansang Pilipinas po natin mga kapatid, parang prostitute. Maraming nanggahasa na mga leaders. Gilustay-lustay po ang Pilipinas. Gikunis-kunis ang Pilipinas. Kaya itong Pilipinas babangon po sa ngalan ng Divine Government of the Philippines. Hindi po sa ngalan ni politiko, hindi po sa ngalan ni partido. Sa ngalan ng Divino Gobyerno ng Diyos sa Pilipinas. Babangon itong Pilipinas upang luwalhatiin ang Diyos na nandito po sa Pilipinas. Babangon. Kaya mayroon tayong bangon Pilipinas, bangon Pilipino. Dahil ito po yung panahon na tayong mga Pilipino, tayong mga kabus, ito na po yung ating paglaom, ito na po yung ating divine hope, our divine hope mga kapatid, divine government of the Philippines. Kaya magbabangon ang bansang Pilipinas. Kaya mayroong kanta na Bangon Pilipino, Bangon Pilipinas. Mayroon ding mga slogan mula noon, no? Ng ating mga leader sa religious leaders no, na Bangon Pilipinas. Mayroon Diyos at bayan. At ito na po yung panahon mga kapatid. Yung Diyos at bayan ay magkakaisa na. Hindi po separate na mga kapatid dahil yung ginawa nilang batas ngayon, separation of church and state. Bakit nagkaroon ng batas ng separation of church and state? Dahil after po ni Presidente Cory Aquino, ginamit niya yung church, yung mga padre at saka madre, ginamit niya sa EDSA. Kaya nagamit na po niya yung church. Pero nang nabuo na po yung 1987, nandoon na po nakalagay separation of church and state para hindi na rin magamit yung church. Kaya by 2022 mga kapatid, hindi na yan uubra. Dahil ang Diyos mayroon ng batas na ipaiiral. Kaya walang eleksyon na mangyayari by 2022. Suspended po itong 1987 po natin, Constitution. Dahil mayroong batas ang Diyos na ipaiiral sa bansang Pilipinas upang maging banal po ito. Kaya maraming nagtaka, Pastor, bakit mo sinabing walang eleksyon? Mayroon namang COC. Okay, totoo yan. As far as the ating Constitution, ating batas, mayroon talagang eleksyon by 2022. Nakasaad po yan sa ating saligang batas. Pero as far as the will of God is concerned,
mayroon na po siyang napili upang magiging hari sa ating bansang Pilipinas. Ito na po yung labanan ng kalooban ng Diyos at ang kalooban ng tao. At ito na po yung palagi natin sinasabi. Si David nakareserve na magiging hari sa bansang Pilipinas by 2022. He is the anointed one. He is the chosen one. He is the big one, mga kapatid. Kaya sinabi po ni Samuel, sinabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, tumayo ka, kuha ka ng sungay, dihugi ni siya, kay mauna kini ang akong pinili nga mahimong hari sa Israel, puli kay Saul. Pinili po ng Diyos. Si David, mga kapatid, dito sa Pilipinas, hindi siya kilala ng government ngayon. Hindi siya politiko, hindi siya kilala ng madla. Pero kilala siya ng Diyos. Maraming politiko ngayon na nagpakilala na. Okay? Daming mga sikat na mga pangalan, nagpapakilala na. Pero hindi sila pinili ng Diyos. Hindi sila kilala ng Diyos. Pero itong David na nakareserve, hindi kilala ng government, hindi pa nakikita po ng gobyerno, ng mga tao. Pero kilala at nakikita na po siya ng Diyos. Kaya po siya nakareserve. Kaya nga sinasabing reserve kung wala na pong mapipili, no? Wala na pong kanang kumbaga available, napay nakareserve. Kaya tinatawag siyang naka-reserve. Kaya habang nagiging Pangulo pa si mahal na Pangulo ngayong panahon na ito hanggang 2022, naka-reserve na po si David. Hindi po anak ng Pangulo. Okay? Hindi anak ng Pangulo. Hindi kaibigan ng Pangulo. Hindi po anak ng agila. Hindi tuta ng agila. Hindi buhaya. Leon po ng Mindanao. Lumad ng Mindanao. Yung naka-reserve na magiging hari sa bansang Pilipinas by 2022. Hindi anak ng agila. Tapos na po yung turno ng agila. Dahil hindi nakaya po ng agila yung mga buhaya. Dahil yung agila mataas po yung lipad. Hindi makapenetrate sa ground. Nasa ground po yung buhaya. Only po ang leon lang, tanging leon lang po yung mano-mano sa buhaya. At ito na po yung hinihintay nating sistema ng gobyerno. Yung ating mahal na Pangulo, yung kanyang slogan, kamay na bakal. Pero itong 2022, hindi na po ito kamay na bakal. Pamalong bakal na po ito. Rod of iron, hindi na po fist of iron. Rod of iron po, iyan po yung nakasaad sa Biblia. Kaya lahat po ng mga nandito sa Biblia, mayroong nagtanong sa akin, Pastor, bakit mo palaging sinasabi na Pilipinas? Sa Pilipinas, walang sa ibang bansa. Mga kapatid, kung titingnan po natin itong Biblia, sinulat po yung Biblia, ang sentro ng istorya ng Biblia, Israel. Ang sentro po sa istorya ng Biblia, laman ng Biblia, Israel po, bansang Israel. Kung mayroong mga bansa doon na nakalakip dito, nakasulat, part of the drama sa bansang Israel. Ngayon, ang Diyos wala na sa Israel. Yung kaharian ng Diyos wala na sa Israel. Nandito na sa Pilipinas. Kaya itong Biblia, yung fulfillment po ng mga prophecy dito sa Biblia, dito po yan sa Pilipinas, matutupad. Dahil history repeats itself. Ang Pilipinas po, yung continuation po ng bansang Israel, buhat ng ipinako nila si Jesus sa cross, wala na po doon. Yung trono ng Diyos, nandito na po sa Pilipinas. Nandito na po yung bagong Jerusalem. Nandito na po yung bagong Jerusalem. Yung lumang Jerusalem sa Israel, iniwan na po ni Kristo. Kaya nga sinasabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato ng mga sugo. No? Makailang beses gusto ni Jesus na silang yakapin. Kagaya po ng inahing manok na kanyang gustong itago po yung kanyang mga sisiw sa ilalim po ng kanyang mga pakpak. Pero itong Israel, nagdumili. Okay? Nagdumili sila, hangtod mahimo silang biniyaan. Hangtod moingon na lang sila, bulahan siyang nag-anhi sa ngalan sa Diyos. Iniwan na po yung dating Jerusalem. Mayroon na pong New Jerusalem. Yung New Jerusalem po dito sa Pilipinas, wala pa po. Wala pa po New Jerusalem. Magiging New Jerusalem na po yan. Pag ito po, ma-proclaim na ng hari as presidential decree, as royal decree, kung saang lugar, i-proclaim po niya na itong lugar na ito, New Jerusalem. Hindi po yung according sa isang founder, according sa isang leader na ito itatawagin New Jerusalem. Wala po yan. Yung totoong Jerusalem, yung totoong Jerusalem, New Jerusalem,
Gagawin niyang proclamation po ng divine government of the Philippines by 2022. Pag upo ng hari sa Pilipinas, i-proclaim niya na itong lugar na ito, yung portion na yan, tatawaging New Jerusalem. Hindi po yan nakabase lang sa isang tao. Nasabi, kini mo ni New Jerusalem. Hindi po, mga kapatid. Yung New Jerusalem, i-proclaim po yan ng gobyerno. Kagaya po sa Island Garden City of Samal. Nagiging Island Garden City of Samal po yan siya. Dahil mayroong presidential decree po si Presidente Ramos noong 1988. January 30, mga kapatid. Ginawa niya 1998, mga kapatid. Na itong tatlong munisipyo, Babak, Samal, Piñaplata at sa Kakaputian, ginawa niya lang isang syudad at tinawag na Island Garden City of Samal. Tinatawag niyang Island Garden City. Hindi ba kayo bakit tinatawag na Island Garden City? Walang garden dyan no? Puro na kabatuan. Walay garden, pero bakit siya tinatawag na Island Garden City? Dahil yan po yung garden, paradise garden po ng Eden. Mula pa noon sa unang panahon, diyan po si Adan at saka si Eva. Diyan po si Adan at saka si Eva. Itong Pilipinas po natin, mga kapatid, nandito po yung first civilization. Dito po yung lunok na hitabo. Gitabunan ta panahon ni Noe sa tubig. Kaya po lumabas itong mga malalaking taklobo, malalaking mga perlas, mga clams, dahil natabunan po tayo ng baha, ng yelo, ng tubig for how many thousands of years. Kaya nung sinasabi na tayo ay Ophir, hindi po tayo Ophir, mga kapatid. No? Hindi po tayo lipi ni Ophir. Tayo po ay lipi ni Pilig. From Shem, Arpaksad, Salah, Heber, Pilig, Rio, Sirog, Nator, Tari, Abraham. Dahil kung doon po tayo kay Hoktan na Ophir, hindi tayo dadaan doon kay Abraham. Ang Pilipinas hindi po lahi ni Hoktan. Lahi po ito ni Abraham. Dahil yung mga anak ng Diyos doon sa Israel, na naniniwala kay Kristo na siya po yung Mesiyas, naniniwala kay Jesus na siya po yung Kristo, itinapon po, mga kapatid, lumayas doon sa Israel, kaya tinatawag silang wandering Jews. Yung mga tao na yon, napadpad sa China hanggang nakarating po dito sa Far East at tinatawag po silang Ifugao tribes. No? Kaya po yung Ifugao, yung mga Ifugao nun, yung mga Igorot dyan, yan po yung mga unang journey ng mga anak ng Diyos mula sa Israel. Kaya hindi po tayo Ophir. Dahil sa panahon po ni Solomon, nang kinuhaan po ni Solomon, yung mayroong lugar na Ophir na pinagkunan po ni Solomon ng ginto, totoo po yun, mayroon talagang lugar na Ophir. Pero hindi itong Pilipinas. Dahil sa panahon ni Solomon, wala pang lupa na lumabas sa Pilipinas dahil nakabaon pa tayo sa yelo. Nakabaon pa tayo sa tubig, mga kapatid. Kaya panahon ni Solomon, wala pang Pilipinas na lumabas. Kahit sa panahon po ni Jesus Christ, wala pang Pilipinas na lumabas. Lumabas po yung lupa sa Pilipinas after po dumating sila si Ifugao dito po 700 AD. Diyan po sa Ifugao. Kung anong ginawa nila doon sa China na rice terraces, yan din yung ginawa nila dito po sa Ifugao province. Ginawa din nila yung rice terraces. Yan po yung unang mga gawa ng mga anak ng Diyos. Pangalawa, yung mga Israelitas, yung mga Aitas. Pangatlo, itong 10 datong mula sa Borneo. Yun po sila ang tinatawag na Maharlika. Yun po yung tinatawag ng mga anak ng Diyos mula sa Israel. Hindi po tayo mula sa Malaysia. Mali siya, no? Mali siya. Hindi tayo Mali race. Tayo ay Israelite race, mga kapatid. Kaya nandoon po tayo kay Pilig, hindi tayo kay Hoktan. Hindi tayo Ophir. Ang Pilipinas, ito yung Eden nung unang panahon. Dito si Adan at saka si Eva. Kaya ito po yung Alpha noon, nandito rin ngayon ang Omega. Kaya dito babalik ang trono ng Diyos sa bansang Pilipinas. Nandito na noon, mga kapatid. Kaya lang nagkasala si Adan at saka si Eva. Kaya ibabalik din ng Diyos dito sa ating lugar. At mangyayari na po yan sa ating panahon. Okay? So yan po, mga kapatid, ang pinakamagandang balita po sa ating bansang Pilipinas. Dahil ang New Jerusalem
I-proclaim pa yan ng hari by 2022. Hindi po yung mga sinasabi nilang New Jerusalem ngayon. Walang New Jerusalem pa ngayon, mga kapatid. Wala pa. No? Wala pa. It must be declared by the king na magiging hari dahil gagawin niyang banal. Balaanon ka ng lugara sa ngalan nga diha ibutang ang trono sa Diyos. Ang Malacanang. Kaya nga, pag divine government, wala nang Malacanang dyan sa Luzon. Dito naman po sa Mindanao, litro ng pangako. Yung mga Pilipino, mga kapatid, naghihintay ng pangako, pero yung tutupad ng pangako na yan mula sa lupang pangako na Mindanao. Kaya tapos na po yung turno ng Luzon, tapos na po yung turno ng Visayas. Wala nang pangulong manggagaling sa Luzon, wala nang pangulong manggagaling sa Visayas. Tapos na ang turno na po sa Mindanao. Ug duhara sila sa Mindanao. Agila ug leon. Kung titingnan po natin yung ating logo dyan sa Malacanang, leon at saka agila. Dalawa lang po yan, mga kapatid. Agila at saka leon. Yung nakaturno ngayon, yung agila, patapos na po yung ang agila. Ang turno na po ngayon, leon. At itong leon, mga kapatid, kung titingnan po natin yung karakter ng leon, Proverbs chapter 28, verse 1. Ito po yung sinasabi niya. Ang mga masasama ay tumatakas ng walang taong humahabol. Ngunit ang mga matutuwid ay matatapang na parang leon. Kung titingnan po natin yung mga masasama ngayon, tumatakas na. By 2022, aalis na yan sila sa bansang Pilipinas. Itong mga masasama, kahit walang humahabol sa kanila na tao, pero sila ay tatakas dahil ang mga anak ng Diyos maghahari na. At maghahari sila, matatapang sila parang leon. Kaya sinasabi ni Jesus, huwag niyong katatakutan sila dahil walang bagay na tinatago nila na hindi po ma-expose. Tingnan mo ngayon, mula po sa lahat po ng agency ng government, halos na-expose po lahat po ng mga anomalya. Kahit hindi pa sa panahon ni PRRD, kahit sa panahon pa po ng sa unang mga presidente, na-expose na po ngayon. Ini-expose na po ng espiritu ng katotohanan. Bakit? Dahil inihanda na po ng Diyos itong Pilipinas for 2022. Kaya nililinis na po ng Diyos. Nililinis na po ng Diyos ang Pilipinas. Ini-expose na po ang lahat ng korupsyon, ang lahat po ng karubaldumal na gawa sa Pilipinas. Ini-expose na po ng Diyos sa ngalan ng divine government of the Philippines. Bumabagsak na po yung mataas ang lipad. Bumabagsak na yung mataas ang lipad. Binabagsak na po ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay gumagapang na parang leon papunta dyan sa kanyang trono. Kaya walang kahit sino ang politikong maghari-hari dahil itong Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Hindi ito kaharian ng politiko. Kaharian ito ng Diyos. At yung anak ng Diyos na hari na kanyang nakareserve, darating na po. Hindi po ito kaharian ng politiko. Hindi po ito kaharian ng korupsyon. Hindi po ito kaharian ng mga droga. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos ay magliliwanag dito sa Pilipinas, kagaya po sa liwanag ng araw. Yan po yung nakasaad sa Biblia. Kaya huwag tayong matakot. Wala tayong kinatatakutan. Sa ngalan po ng Espiritu ng katotohanan, ibubulgar po ng Diyos, ina-expose po ng Diyos ang lahat ng Espiritu ng kasinungalingan dito sa bansang Pilipinas. Dahil darating na po yung Spirit of Truth. In the absence of the Spirit of Truth, yung maghahari Spirit of Lies. Kaya tapos na po yung kasinungalingan po ng bansang Pilipinas. Dahil yung Reyna, maghahari na po. Babangon na po yung Reyna. At yung Reyna na yan, Pilipinas. Dahil coming na po yung kanyang groom. Darating na po yung groom, yung Kristo. Darating na po yung groom, mga kapatid, na aasawahin itong bansang Pilipinas. Kaya babangon itong Pilipinas. Hindi na ito malulugmok pa. Babangon ang Pilipinas. Babangon din ang mga anak ng Diyos, no, sa Pilipinas. Kaya mapalad po ang lahat ng mga Filipinong maabutan po ng divine government of the Philippines. Kaya nga itong coronavirus, sabi nila, wala daw COVID-19 sa Biblia. Okay?
Walang COVID-19 daw sa Biblia. Walang COVID-19 sa Biblia. Totoo yan, wala kang mabasa COVID-19. Word for word na COVID-19 sa Biblia. Pero mayroon kang mababasang corona. Okay? Kaya nga, ang sign, unang gipadala ng Diyos, kapa. Okay? Unang gipadala, kapa. Sunod nga gipadala, corona. O ang sunod nga moabot, hari nga musuot sa kapa o musuot sa corona. Yan po mga kapatid yung sign. Unang pinadala, kapa. Kabus sa datuon. Pangalawa, corona. Pero napoy virus. No? Pangatlong ipadala, hari. Dahil yung hari, yung po yung magsusuot ng totoong corona. Crown of life. Itong pinauna ngayon, crown of death po ito mga kapatid. Corona ng kamatayan, spirit of death, itong coronavirus. Kaya darating po, yung corona, yung hari na magsuot ng corona upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kasaganaang buhay, pamumuhay mga kapatid. Kaya sinasabi niya dito, John chapter 10 verse 10. Basahin natin. Ito po, kung sino po yung nauna. Tuloy. Okay? Ito po, John chapter 10 verse 10, sabi niya, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ang unang pinadala, mga kapatid, ngayon, COVID-19, coronavirus. Anong misyon ng coronavirus? To kill, to destroy, and to steal, mga kapatid. To kill, to destroy, and to steal. That is the mission of the coronavirus, espiritu ng kamatayan. Pero sino yung susunod na darating? Ang susunod na darating, verse 10 pa rin. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Pinauna muna itong COVID-19 dahil si David, ginakaberan pa si David, no? COVID, cover David. Hindi pa pinakita kung sinong mukha ni David. Nakatago pa si David. Dahil 2022, David 22 na po, no? Cover David. Tinago pa si David ngayon kung sino si David. Kaya mayroong COVID, no? Mayroong COVID-19 dahil si David nakakaber pa. Pag 2022, tanggal na yan, yung COVID magiging corona na yan ni David. Yan po mga kapatid, yung mga sign. No, sa treasure. Ang makakita lang sa treasure, yung kabalo mo basa sa sign. Kung di ka kabalo mo basa sa sign, bisan pag gitamak-tamakan na nimo ng bulawan sa imong tiil, o di ka kabalo mo basa sa sign, di gid ka kakitaan na. Sign lang po. No, sign lang ang makakaplag. Sign lang atong pangitaon. Kaya nga, unang pinadala, kapa. Yung kapa suot po ng pangalawa, no? Pangalawa po, yung corona. Pangatlo, mga kapatid, hari na magsuot ng kapa. At hindi presidente yung magsuot ng corona. Walang presidente magsuot ng corona. No? Walang hari, walang pangulo na magsuot ng kapa. Walang presidente. Naalay magsuot og kining corona o kanang naikoronasyon sa mga yung king and queen, no? Yung mga koronasyon ng mga eskwelahan, yung mga Santa Cruzan, mayroong hari at saka reyna, pero yung pangulo hindi yan magsuot ng kapa, hindi yan magsuot ng corona, tanging hari lang ang magsuot ng kapa at corona. Kaya 2022 darating po yung hari dahil hindi na po ito Republic of the Philippines, ang Pilipinas. Ito na po yung kaharian ng Diyos. Trono po ng Diyos. Ang Diyos mayroon na po siyang hari. Nalalagyan po niya ng kanyang espiritu. Kaya nga sinasabi niya dito sa Isaias chapter 11. Okay? Isaias chapter 11. Ito po, basahin ko. Sinasabi niya dito. Chapter 11 ng Isaias. Verse 1. No? Ito po, mga kapatid. Chapter 11, verse 1. At may lalabas na uusbong sa puno ni Isay at isang sanga mula sa kanyang mga ugat
ay magbubunga at ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya. Ang diwa ng karunungan ay at ang kaunawaan, ang diwa ng payo at katibayan, ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon. No? Sabi niya, verse 3, at kaniyang kaluguran ang magiging sa pagkatakot sa Panginoon at hindi siya hahatol na ayon sa paningin ng kanyang mga mata, ni sasaway man ayon sa pakinig ng kanyang mga tainga. So ang hari nga ipadala sa Dios, butangan niya espiritu. Espiritu sa Dios. Mo nang ingon si Jesus, kining akong pulong nga akong ginasulti kini dili kini ako, iya kini sa amahan nga ania kanako. Kaya 2022 divine government of the Philippines, this is the government of the Father and His Son. Not the government of father and daughter, but the government of the Father and His Son. Si David lang po at saka si Solomon ang mga hari doon sa Israel. Ito lang mag-ama, si David at saka si Solomon. Yung nag-implement po ng batas ng Diyos doon sa Israel. Maliban doon, wala na po. Okay? Si David lang po at saka si Solomon ang implementor po ng divine government doon sa Israel. Wala po doon kay Saul, wala po doon kay Jeroboam, si ano po mga kapatid, no? Si David po at saka si Solomon, father and son. Dito sa Pilipinas, father and son po mga kapatid. This is the government of father and the son, not the government of father and daughter. Tapos na po. Kaya ang agila katulad karon nagkapakapa na. Tungod kay ang leon nisugod na ug kamang padulong sa Malacañang. Naanay biyaheng patapos na po yung biyaheng Duterte. Okay? Patapos na po yung biyaheng Duterte. Kaya tapos na po yung walang appointed son, mga kapatid. Walang appointed one. Nauna yung appointed one. Sino yung appointed one sa Biblia? Kung titingnan po natin, yung appointed one, si Nabucodonosor. Si King Nebuchadnezzar, yung tinatawag na appointed one. Dahil siya po ay tinawag ng Diyos. Gi-appoint siya sa Diyos. Mula sa Babylon, pinapunta doon sa Jerusalem upang parusahan ang Jerusalem. He is appointed by God, si King Nebuchadnezzar, upang parusahan ang Jerusalem. At dalhin po sila doon sa Babylonia. Siya po yung appointed one. Mga kapatid. Kaya kung titingnan mo, ano nangyari sa kay Nebuchadnezzar? Tingnan mo. Instead na ibigay niya yung glory ngadto sa Diyos, ang Diyos po yung gumawa sa kanya na magiging hari sa buong mundo. Magsimula po doon sa Babylon. Pero hindi niya ibinigay yung luwalhati, hindi niya niluwalhati yung Diyos na nagbigay sa kanyang posisyon. Dahil mas gusto pa niya na uupo doon sa trono. Okay? Ito po yung sinasabi niya. Oh. Isaiah chapter 14 verse 13, mga kapatid. Kung ating babasahin po dito. No? Sabi niya, chapter 14, verse 12. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala na umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay bumagsak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Si Nebuchadnezzar po yan. Yung tinatawag na bright morning star, yung tinatawag na Lucifer, si Nebuchadnezzar po yan dahil hindi niya ibinigay yung glory sa Diyos na nagbigay, na naggawa sa kanya magiging hari. Gusto pa niyang uupo doon sa trono. Kaya sinasabi niya dito, for thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Okay? Agila po yan, mga kapatid. No? At ito po yung sinasabi niya dito. Yet, sabi niya, I will ascend above the highest of the clouds. I
will be like the Most High. Sabi niya, yet thou shalt be brought down to the hill, to the sides of the pit. Ito po, mga kapatid, yung pagkasabi niya. Okay? Ito po yung pagkasabi niya. No? Sa Bisaya, basahan na po nato na sa Bisaya kay murag wala na ko pa Bisaya na. Isaiah chapter 14. No? Kining gitawag dinhi nga bright morning star si Nebukadnezar ni, no? Na tinatawag na Lucifer. Kung si Kristo tao, no? Yung Lucifer tao din 'yan. Kung si Kristo tao, tao din yung Lucifer. Ito po pagkasabi niya sa Bisaya. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. Si King Nebukadnezar that time sa kanyang panahon bilang empire nation sa buong mundo. Siya po yung nag-conquer sa lahat ng mga bansa, pati yung Jerusalem, nabuntog niya. Pero nganong nabagsak siya? Okay? Nganong nabagsak siya? Tungod kay wa niya himaya ang Diyos. Hindi niya niluwalhati ang Diyos na naglagay sa kanyang posisyon. At ito po, mga kapatid, tuloy po natin. No? Ilang oras na ba tayo? 3 hours na? baka nabibingihan na kayo dyan sa likod. Ito po yung sinasabi niya. Okay. Verse 13. Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon. Og magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang dapit sa amihanan. Kinsa man ni siyang nag-ingon ani. Okay? Basahon na gud nato ning 49, no? Chapter 49. Chapter 49, verse 16. Ito po, pagkasabi niya. Mahitungod sa imong pagkamalilisang, ang garbo sa imong kasing-kasing, naglimbong kanimo, o ikaw, nga nagapuyo sa sulod sa mga liki sa pangpang, nga nagahupot sa kaytas-an sa bukid, bisan himuon mo, ang imong salag, ingon sa kataas sa agila, taktakon ko ikaw, gikan sa ubos, maingon si Jehovah. Daghan mga leader karon nga ang ilahang posisyon himuon na nilang pugaran. Okay? Ang Malacañang, ang gabinete, ang senado, ang probinsya, ang munisipyo, halos himuon na nilang pugaran og dili na sila manaog. Pero gikan din na sa kanang ilang posisyon, ihulog sila sa Dios. Kung di sila mobalik sa pagsalig sa Dios, kung hindi sila muluhod sa ilang tuhod ngadto sa Dios, ihulog sila sa Dios gikan sa ilang nahimutangan. Kay ngano ang Diyos karon naglimpyo na sa nasod sa Pilipinas. Ito po yung nangyayari kay Nebukadnezar. Instead na ibigay niya yung luwalhati sa Diyos, ang Diyos mismo nagpakanaog kaniya, no? Gibuang na sa Diyos. Sunod sa 7 ka tuig, ang iyang kuko sama na sa kuko sa agila. Nag-ipon na siya sa mga baka, nagkaon na og kining mga sagbot, ipon sa mga mananap sa lasangan. Og siya mura nag-agila. No? Agila. Ang istorya natin ngayon, agila. Ang Babylonia kung atong tan-awon mo nay karaang Eden nga dinha ang paraiso. No? Nabay Eden diri sa Pilipinas karon? Nabay story. Kung kinsay naglingkod sa Eden, mo na'y gustong muhari, mulingkod sa trono sa amahan. Mga kapatid, si King Nebukadnezar, he is appointed by God upang parusahan, no? Upang parusahan ang Jerusalem. Dahil ang Jerusalem nibiya na sa Diyos. Gi-appoint siya, o sige, Nebukadnezar, gikan sa Babylonia, silutan ng Jerusalem. Dahil aning mga biniyag dito sa Babylonia, by God ang ipuli. Sa pagkasabi niya, at dito po tayo magtatapos. Dito po tayo
Dito tayo tatapos. Dito po tayo magtatapos. No? Mag-end sa ating... Ito po. Si King Nebuchadnezzar, appointed by God. Pero ito naman po, si Haring Cyrus, mga kapatid, matod pa niya, mao kini ang giingon ni Jehova sa iyang dinihog nga si Ciro, kansang tuong kamot gikuptan ko aron sa pagpasakop sa mga nasod sa iyang atubangan o yung tumalo sa Babylonia. Ang Medo-Persia ang nagpilde waya ang Diyos. Instead nga iyang himayaon ang Diyos nga naghimo niyang hari ng trono. Gihulog. Murag kabugason. Bright morning star. No? Unya gitawag ng kabugason si Lucifer. Si Lucifer, mga kapatid, matod pa nila, mo na daghan description kay Lucifer, mo nang yawa, mo nang demonyo, no? Niya po na ako giputat tanong sa man nigawas si Lucifer. Nigawas ang word nga Lucifer, okay? Nigawas ang word nga Lucifer. Doon na po sa may nagsagara. Okay? May tawag baka may siguro lobat or may tumawag. Okay. So, ganun po mga kapatid. Si Lucifer, lumabas lang po yung kanyang pangalan dito po sa Isaias. Isaias chapter 14. No? Hindi po yan tinutukoy na yan po yung Satanas. Dahil doon po sa creation, first day, second day, third day, fourth day, lahat ng ginawa ng Diyos, puro mabubuti po yun. Unang adlaw, gihimo sa Diyos ang adlaw o kagabion, gitawag niya unang adlaw, kahayag. Tanan nga gihimo sa Diyos, puro mabuti, walang masama. Saan doon na-create si Lucifer? Saan doon na-create si Satanas sa mga araw na yon? Okay? Yan po yung sagot ko sa nagtanong sa akin ng isang araw. Kaya italakay ko, specific ko yung topic sa susunod na mga araw sa ating programa. Okay, ito po mga kapatid. Dahil hindi po niya niluwalhati ang Diyos. Sabi ni Isaias, luwalhatiin po ang Diyos. Kaya lang po mga kapatid, itong Babylonia, silanganan po ito no? Mas nasa east po siya kaysa Israel. Kaya lang, hindi nila gihimaya ang Diyos nga nagtawag kay Nabucodonosor, nag-appoint kaniya bilang muhari sa tibok kalibutan. Ay mao ni siya ang gingon din mga kapatid. No? Matod pa niya din May tumawag, no? Okay. So, baka doon sa aking cellphone. Minsan kasi maraming tumatawag dito kahit naka-live ako. Kagaya na-remember ko nung time ko pa sa Radyo Ukay, mayroong isang grupo na inutusan pala ng isang pastor din para istorbuhin ako, i-text lang ako para hindi ko mababasa yung mga comments po ng mga ibang grupo. So, sa isang send lang tag 100 ka mga messages, the same messages lang Ilang araw yun, nag-suffer ako ng ganong klaseng text. Walang laman. Kung mayroong laman, mga pagmumura, yung laman ng messages po. Kasi nung nahuli ko siya, sabi niya, ikaw ba yung hindi papayag na bigyan ka ng isang libo, painumin ka pa, yung trabaho ko lang, isturbuhin kita sa programa mo. Para ma-distract ka. Yan po mga kapatid. Kaya lang hindi na po yun umubra dahil iwan ko kung ano nangyari sa kanya. So, ito po mga kapatid, no? Tuloy-tuloy po tayo. Daniel chapter 4. Ang Diyos po, mga kapatid, yung naghimo sa kay Nabucodonosor nga mahimong hari. Ang Diyos po'y nagbutang niya nga mahimong hari, ang Diyos po ang mukuha niya. Okay? Ang Diyos po, mga kapatid,
ang mukuha niya sa iyang posisyon. Kaya lahat ng politiko, huwag niyong isipin na yung posisyon niyo dyan forever. Okay? Ang Diyos yung nagbigay sa inyo ng chance upang upo dyan. Kaya huwag niyong isipin na mahimo na ninyo ng pugaran. Dili na ninyo na pugaran nga di na mo manaog diha. Mo nang ingon sa Dios, gikan din ha, hulugon ko ikaw. No? Gikan din ha, hulugon ko ikaw. No? Nako, sabi niya dito sa Abyas, sa Obadiah, no, chapter 1 sa Obadiah po, mga kapatid. Ito po yung pagkasabi niya dito sa tungod kay ang kining hari, no? Taas na kay glupad, murag agila ba? Murag agila, dili na gustong manaog. Ingon pa siya, kinsa may makalaglag kanako gikan sa ako ang nahimutangan. Okay? Kinsay makalaglag kanako gikan sa akong nahimutangan. Ito po yung pagkasabi niya. Ang mapalabi-labihon sa imong kasing-kasing, naglimbong kanimo, o ikaw nga nagpuyo sa mga liki sa pangpang, kansang puloy-anan atoa sa itaas, nga nagaingon sa sulod sa iyang kasing-kasing, kinsa ba ang makapahulog kanako ngadto sa yuta? Busa ikaw bisan ikaw nagabatog sa kaytas-an, ingon sa agila, og bisan ang imong salag, igapahimutang taliwala sa mga bituon, gikan diha hulugon ko ikaw. No? Gikan diha hulugon ko ikaw. Mo nang kining mga politikong magpahimatas-on karong 2022. Hulugon ka sa Dios. Tinimbang ka ngunit kulang. No? Sinukod na ang imong mga adlaw. Kung dili ka mobalik sa Dios, kung di ka motuo sa Dios, pangitaa ang divine government of the Philippines. Wala sa politiko yung plano ng Diyos. Wala sa politiko, sa partido yung plano ng Diyos ng bansang Pilipinas. Dahil itong Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Hindi alam ito ng mga politiko. Kaya itong mga politiko ngayon, hanapin po nila yung dibilong gobyerno ng Diyos upang malaman nila na sila pala'y karapat-dapat mamuno pa, ma-extend pa ang kanilang buhay upang magiging karapat-dapat pa silang mamuno sa munisipyo, sa syudad, sa probinsya, sa regions, o sa gabinete. Hanapin nila ang programa ng Diyos, Divine Government of the Philippines. Hindi programa ng politiko. Dahil yung programa ng politiko, pakitang tao lang po yan. Pero itong programa ng Diyos, forever po ito dahil ito po yung kanyang trono, Pilipinas. Okay? So mga kapatid, maraming salamat sa lahat po ng mga naniniwala po sa atin, sa lahat po ng mga nanonood po sa atin. Tatapusin na po natin yung ating live dahil marami po tayong mga bisita dito ngayon, no, na kailangan din natin kailangan din namin mag-usap-usap na hindi na kayo makarinig, no, diyan sa Luzon. So maraming salamat po mga kapatid. Okay? All the glory and honor belongs to Jehovah Adwata, no? The chosen one, the anointed one. Ang susunod po, yung anointed one. Walang appointed one. Anointed one yung maghahari sa Pilipinas, hindi appointed one. Anointed one ang maghahari sa bansang Pilipinas. Leon po ang maghahari sa Pilipinas, hindi na po agila. Kaya all the glory and honor belongs to Him. So maraming salamat sa mga bisita po natin ngayon, kay Pastor Elmer, no, Villaferte, yung ating technician po ngayon at nag-assist po sa atin. Maraming salamat po. Hopefully, maganda na po yung ating set-up by sa susunod na po natin mga programa. Pasensya na po dyan sa Luzon kung hinahaluan ko po ng Tagalog. Okay? So, itong namang mga katutubo kong mga lumad, ng luod po, minsan, bakit hindi daw ako nagsalita ng lumad? Ang problema kasi, 110 tribes. Hindi ko rin. So, Fio Flabe, no? Fio Flabe sa mga katutubo po natin dyan, mga blaan. No? Magandang hapon po sa inyong lahat. So, babalik po natin yung lahat ng papuri at pagsamba sa ating dakilang may likha, si Jehovah. So, all the glory and honor belongs to Him. Okay?